Annyeong Army! Welcome to another season of 7 Minutes Euphoria, a Bantan Army podcast! This is Diane, August D, Mrs. Jin. Na-miss niyo ba ako? And ako na ba? And Kim Sok Jen! Balik na kay Jin! Umuwi na siya! Kim Sok Jen! Kitel, Ninang ng Tikuk! AC na. 4 na yung season, wala pang nickname. Wala pa ring nickname. Pag-isip na naman ako. Pa-comment niya ako. Comment na. Crowdsource. Anyway, so, ang tagal namin nawala. Hiatus namin 8 months. Parang humahabol tayo sa hiatus ng bangka. Kasi pabalik na sila. So, kailangan na namin bumalik din. Yeah. And we're back with another season. And ngayon, special episode. Comeback episode namin. Comeback episode din ni Jin. Yes, comeback episode din ni Jin. So, dahil napapaligiran ako ng Jin bias. Yes. Parang kami ng na Jin bias yung sakto ding Jin. Parang si Jin din yung pinag-usapan natin. Oo, sakto. Yeah. So with that, we start with our new episode for season 4, which is, ang pag-uusapan natin is the Don't Say You Love Me special comeback episode. So yan yung latest song ni Sukjin. Yes. So para sa tanong, binago na namin ang format. Okay, na lang. Hindi na kami masyado madaldal, Char. Mabilis lang to. Yeah, bibilis na lang. We'll try our best na mabilis na lang siya. Mapagkasya natin siya lang. I don't know. But, yeah, so this is Don't Say You Love Me episode. And this is the title track of Jin's latest album, Echo. And the-share niya sa live na this isn't supposed to be the title track. Parang may ibang hindi niya nabanggit ko anong song. But, nung narinig niya yung song, and yun, parang, I don't know, maybe nag-fall in love agad siya. And, nag-decide siya na, okay, yun ang gawin natin title track. And it suits naman. Parang yung, I don't know, ang dami kasing kwento din ng mga songs ng Echo, but of course, we'll focus on Don't Say You Love Me. The main. Yes, at dahil dyan, ang tanong, let's go to the question. Yes. Okay. Agad-agad. So for our question na pag-uusapan ngayon is that why do we sometimes hold on to love even when we know it's over? Wala akong ambag dito. Hindi ko alam. Yan yung based on main theme ng kay ng song. Jin na new song. Kung nakita niyo naman, kung napanood niyo yung MV, di ba? Parang sabi niya, kung mapapansin daw natin, ano naman siya, anong tawag sa flashback. Flashback, Oo, yes. pa-flashback, Yung flashback first siya. na scene, flashback siya ng last scene. Yeah, actually, no. Tapos pero open-ended daw. Open-ended kasi siya. Tapos hindi niya gusto na open. Hindi ko nga masyadong na-gets kung hinabol ni Sukjin yung Actually, magulo siya. Kaya feeling ko, okay. Kasi tumatakbo pa rin siya. Tumatakbo pa rin siya, diba? Parang ginabi na siya. Ginabi na siya. Pero lagi siyang tumatakbo. Favorite niya daw tumakbo. Next time daw, papatanggal niya na yung running scene sa mga directors. Napapagod na. Napapagod na siya. Yeah, so okay, let's go to the main discussion, yung question natin. So, ano nga yun? Why do we sometimes hold on to love even when we know it's over? Merong share si Ate Kitel dito. Pero ano ba? Kailan mo ba masasabing over na yung isang love? Diba? Kailan? Ano ba yung peak ng tao para sabihin na, ng couple, para sabihin na, ay, let's stop this muna. Ano yung, natin? Ako feeling ko yung yung nasabi mo sa sarili mo na pagod ka na. Yung parang pagod ka nang ibigay lahat, ikaw na yung nag-effort and everything, ganun. Kasi parang, yun nga, why do we sometimes hold on? Kasi, namamag-asa ka pa na, ay, kaya ko pa ito ipaglaban. There's still a chance. Ikaw sa part mo, meron ka pang ibibigay. Parang ganun. Hindi mo pa nagagawa yung best mo. Yung best mo. Pero parang, over na pala talaga siya. Kapag ka, yun, ikaw mismo sa sarili mo,
wala kan, ubos na ubos ka na. Kasi kahit yung kabilang party, unreciprocated na, pero ikaw hold on ka pa Yeah. din. Kasi Ayun, yun. alam mong meron ka pa din eh. Ganun. Jin, para sa akin ba yung song? Really, Dami ko really. kwento, dami ko ano. Ganon. Hindi kasi nung, di ba parang ano siya, yung relationship nila on the verge of falling apart. Dun sa, yung sa MV, parang gano'n yun eh. Tapos parang ano yung tinatry nila, hindi nila sure kung gusto pa ba nilang magsama. But then, kasi parang feeling ko yung takbo-takbo ni Jin, it's like, hindi ko nga alam, parang, di ba, pero paulit-ulit yung lyrics na yung you just gotta let me go. Oh, yeah. Di ba? So, tumatakbo ba siya towards the girl or tumatakbo siya away from the girl? Oh, kasi Parang parang mga ganong, ano eh. may lyric siya doon na parang, wag mo akong pigilan. Oo. Tapos, Diba? or wag mo nang sabihin na Wag mo nang mahal mo sabihin ko, na- nami-miss mo ko. Just say you want to kill me pa nga. Oo, parang ganun, Sabi diba? niya. So, parang, itigilan natin ko, kung wala talaga, kung feeling natin hindi na nag-work, itigilan natin to. Wow, coming from me. Pero Jin is on the part na ano siya yung hindi niya kayang mag-let go. Kaya nakikiusap siya dun sa another, siya na lang yung sa kay i-let girl go. na i-let go siya. Kasi kung siya mismo, hindi siya mag-let go. Gusto niya talaga mag-hold on. Siya yun eh. Nung pinanood ko kasi, hindi ko wala kong experience. So, based sa MB tong sagot ko. Feeling ko, Bakit yung mga based on oo, experience? feeling ko kaya siya nag-hold dun sa relationship nila is because of the memories. Kaya ang daming flashback dun sa MV. He's holding on to the memories at yung what ifs, what could have been. Kasi ang ganda nung pinagsamahan nila. At some point, they were so in love with each other. So parang dun siya nag-hold on na okay naman kami eh. Nag-aaway kami pero nagiging okay kami. So feeling ko dun siya kumakapit. Pero ayun nga, hindi kasi enough na love mo lang yung Wow! Yes. Talaga. Sorry. Pero hindi talaga. naman. Yes. Hindi talaga enough na love mo lang yung love tao. mo lang. Kasi kung yung love na yun, pareho kayong nasasaktan lang. I mean, what's the point of being together, di ba? Pwede namang platonic relationship. Like, meron kayong respect and love for each other, pero hindi in a romantic relationship kailangan. Pwede naman kayong maging friends or other types of relationships. Like, yun nga, parang hindi kailangan na magkasama kayo. Ganon. Kaya feeling ko yun din, tama ka. Sabi mo na, hindi enough yung love. Kasi it requires effort. At Yes. saka, talagang choice. Yes. Na kayo at kayo ang pipili. Parang may araw-araw mo talaga. Love just ain't enough. Araw-araw mo talagang pipiliin. Kasi Love is a alam na choice. hindi siya Love is a hindi choice, siya love is a decision. always maganda. Yes. And Diba? also, hindi lang dapat ikaw yung pipili sa inyong dalawa. Oo, Pareho pareho. dapat pinipili ang isa't isa. Yun so, eh. yun yung mahirap din. So, sa part ni Jin, feeling ko, siya yung pumipili na ituloy pa. Pareho sila actually. Kaya parang hinihiling na lang ni Jin na isa yung isa yung mag-let go. Yeah, Kasi parang isa push and pull Yes. nga talaga. Yung feeling ko, yung love story nila, feeling ko it's a push and pull. Na may, alam niyo yung mga relationships na, yung okay lang na, sige, mag-break muna tayo, na ganyan. Or ganyan, tapos magbabali ka naman kapag nagkita. Yung mga ganun na, kasi may mga ganung type ng relationships, di ba? Pero, yun, may iba naman na, pag break na. Kasi siguro yun nga, siguro ganun ka-strong yung love nila for each other na parang, nakakapagod na. Kasi minsan, ano lang talaga, hindi din siguro nga kayo right for each other. Kasi I believe naman ang love talaga is parang destined from the heavens. So, sometimes we meet a person, we love them, pero hindi pala siya talaga. Parang they're just teaching a lesson, parang gano'n. Yun, so going back to the question, bakit nga ba nagko-hold on to pa? Based on personal experience, wow! Ito na naman tayo sa infamous ex na hindi natin papangalanan. Bidang-bida ko talaga sa, parang kada season meron ko special episode. Special mention. Oo, pero hindi special mention pero walang Honorary pangalan. guest. Walang mukha. Invisible. Ay, kaya pala siya may space dito. Wala, hindi, parang, ito nga yung, parang namagit ko na to na, yung, supposedly, tapos na ng 1 year yung relationship, but because I held on,
And pinilit pa ng pinilit. Tumagal siya ng 10.5 years. Yes, ganun po ako. Ganon, 9 years. Ganon na extension mo? Yeah. 9 years. So, Grabe naman yung extension nito. May something talaga itong mga kantang to. So, if you, alam nyo na yun, ako mag-share. So, wala. Parang feeling ko, may ano siya, yung, alam mo yung gusto mong ipaglaban kasi, tapos gusto mong patunayan sa lahat ng tao na no, this is the right decision. Bilang lagi ko nga sinasabi na love is a decision, love is a choice. It's not just a fleeting feeling. Tapos dahil sa pagpo-prove ko nung decision ko, so it lasted that long. Na parang sabi ko, no, kami yung meant to be. Yung sabi kanina ni Ate Ketel, di ba? If you're really meant to be, alam mo talaga yun eh. Pero may mga tao kasi na they know they're not meant to be, but they're still trying. Na ipinipilit nila yung gusto nila laban nila. Yun yung sinasabi na love against all odds. Yes, kasi ganun kami. May Parang ganon. love against all odds, except that. Hindi naman, well, yeah, maraming mga contra and all. Pero, ganun nga siya. Kaya naman ako nag-hold on to. Hindi pa siya over eh. But there were a lot of instances na dapat over na siya. But I continued and I held on to it. Because nandun yung love. Love, familiarity, tapos yes, yung familiarity. ang dami mo na ding na invest, di ba? Ang dami mo nang na-invest. Ang dami mo nang nabuong pangarap with that person. Exactly. Diba? Kasi nandun, pag na-reach mo na yung point na, I'm seeing this person as in my future. Tapos ito yung gusto ko na mangyari sa amin, ganyan. Tsaka ang hirap magsimula eh. Yun. Sa totoo lang. Actually. Mahirap magsimula. Pero, kaya siguro ako wala mga boyfriend ulit. Ang hirap magsimula. Pero ayun, for me kasi, kaya nag-hold on sa love, kahit alam mo lang over siya, is because yun nga, yung in-invest mo, yung familiarity, and of course, kapag nandun pa yung love. You have this idea of, your future together, your own version of future, na pero minsan hindi lang kayo magkatugma. True. But you know what? Love, And, I don't know, destiny or whatever, or the universe, or kung ano mang higher force, meron talagang unexpected ways or unexplainable ways na nangyayari for this to stop. So, ganun, on my part, ganun. Parang, so ako to yung... Binibigyan ka talaga ng signs, pero... talaga. So, ang dami ng signs and all, kaya nga nagtagal yung relationship. But it wasn't all that bad. Pero, alam mo yun, na-drag nga because we wanted to keep the relationship. And then, may mga nangyayari na ganyan-ganyan. Parang, before I ended the relationship, over na pala for me. So, parang, it was on the verge of falling apart. But, pinilit pa ng konti. Pero ako na rin yung sumuko. So, maybe that's when, dahil pagod na rin, and ubos na rin. So, Kaya feeling ko may times talaga na kahit na alam mong love mo pa, pinaglalaban mo in something. Pero, at that particular point, alam mo na ay, naka-move on na pala ako kaagad. yeah. Nang natapos mo na. Sa akin, before pa matapos, ako move on. Oo. Parang gano'n. Kaya nung nawala, ay okay. Okay na may ako. ganon. Something. Kaya sobrang feeling ko same nga kami kwento ni Miss Del. Oo. Pero Share yun mo nga, ng konti. yung sa akin kasi, pero yung akin kasi, hinold on ko rin talaga siya. Dahil nung time na yun, nakita ko talaga na, siya yung gusto ko sa future. Siya yung gusto kong makasama. Kasi tayong gusto all. eh. Yun na nga eh. Kasi pinipilit natin. natin. Pero regardless na ng lahat na ng negatives and all, bulag na bulag ka. I mean, Kasi love is a yun strong na. feeling. Oo. So parang nung time na yun kasi, mahal mo yung tao. Yeah. So everything, Pag mahal mo kasi, everything was tanggap mo very- lahat Oo. eh. Yun nga eh. Totoo. Oo. Kahit sinasabi na ng lahat na toxic talaga yung relationship mo, sa'yo okay Ikaw lang. na choice Kasi, kung tayo dyan. Oo, gusto natin yung Gusto mo sinasabi. Hindi, sumasukista pala. Hindi, joke lang. Pero Feeling ko, may ganun feeling eh. Na, okay, kasi hindi, tayo na kaya yung ko to. down Saka, Strong. Sila talaga pinalaki ng F4 eh. Akala mo naman sobrang yaman din. Sana mayaman na lang din. Worth it ipaglaban. Yes. Oo nga eh. So guys, alam nyo na, kapag hindi ganun kagwapo, huwag nyo na ipaglaban. Kung hindi lang ang ganito, wag. Pero kasi pag mahal mo, kahit hindi talaga pwede, pwede sa'yo, ipag ganun, no?
Tapos pag naka-move on ka na, bakit mukhang kulugo naman pala yung lalaki mo? Pero minahal ko, para mapapatawa ka na lang. Yeah, alam mo yung mga hurtful memories in the past, na feeling mo stupid, tatawanan mo na lang yan. Ngayon. After a few years. Pero sa akin, feeling ko, nagkaroon ako ng other perspective when it comes to, yun nga, yung love na yun. Because of that, experiences. Na parang, okay, I should have learned agad na, okay, dahil dati naibigay ko naman lahat-lahat na inubos yung sarili ko. Should have seen the red flags. Oo. So ngayon kasi medyo nga, cautious sa na. China yata ako nakatira. Kaya ako sa red flag. Yun. Kaya, anuin mo rin, kailan ka na lang mapapagod? Kaya sabi ko nga ngayon, minsan nagkakaroon ako ng happy crush. Ito, may mga happy crushes ako. Or kaya, nabanggit ko to from the previous, or sa lang natin, private time. Feeling ko may isang episode Oo. Balikan nyo na. So parang, alam mo na nandyan na, pero ikaw, ako, nag-hold back na ako kagad na, ay wait lang, baka mamaya hindi na naman to. So, nag-move on na ako kagad kahit wala pang progress. Kahit wala pang progress. Ganun. So, para lang makip na yung sarili. Pero dahil ba may mga ganong instances, mas careful ka na ba? Feeling ko, mas naging careful din ako. Careful when it comes to yung kapag may red flag or you as a part of a relationship. Parang part of a relationship. Oo. Kasi parang dun din nung kasi din nagkaroon ako ng ex, nandun ka na sa ayaw mo na, pero dahil nagpaparamdam pa rin siya, balik dito sa dahil parang nagpaparamdam pa rin siya, ang tendency mo na, ay sige, may chance pa to, ipaglaban ko ulit or something. Pero mamaya, pagka nawala na naman siya or ikaw, natakot ka na naman na, ay masasaktan na naman ako, okay, didistansya ka na ulit. So, kaya yung feeling ko na pagtakbo din ni Jean, it's both na, uy, palayaan mo na ako. Wag mo na akong kulitin kung hindi mo talaga ako mahal. Pero kung mahal mo ako, edi go. Pero ako sa sarili ko, gusto ko na rin lumayo. Parang ganun din yung... Mahirap kasi kapag undecisive yung other part. Diba? Relationships fail because one love too much and the other one loves too little. Wow! Ganun talaga. Pero wala kasing, hindi kasi sinasabi na kailangan... May sukatan ba? Wala naman talaga sukatan sa love Kahit nga pag sinasabi na, di ba ang daming mga memes na love, ganito daw kapag mas love ka na lalaki, wala naman ganun Feeling ko yung... Kasi ang lalaki, magiging mamahalin ka din niya dahil ikaw yan. Yung kailangan mag-reciprocate kayo pareho You can't give what you don't have. Yes, ganun siya. Feeling ko din, expectation kasi yun. Parang wala namang too much, walang too little. Ikaw lang sa sarili mo. You expected the person to do things for you na hindi mo alam kung masyado na bang parang sa'yo love bombing na We live kasi sa sobrang konti ba to? Depende siya sa love language. Sa time na ang daming nagmamagaling, ang daming self-help, ang daming nagsasabi na love should be this, should be that. Hindi naman ganun No, dapat ang lalaki, romantic, dapat ang lalaki, ganito, pagsisilbihan ka. Hindi lahat ganun. So you take a step back. Tingnan mo, teka, ano muna yung minahal ko mo talaga sa sa partner ko. And then you list it down. And then, if you need to fight for him or her, kahit nagagalit ka sa kanya, naiinis ka sa kanya, kahit may time na hindi ka na in love sa kanya, pero mahal mo siya, may ganun time Pero, you try to look back kung ano yung mga minahal mo. Para ilaban, kung gusto nyo pa. At saka kapag kasi yung mga maraming, yun nga yung mga self-help, basta yung mga tips, how to be a better boyfriend, how to be a good girlfriend, ganyan. Kapag lagi kang nakinig doon, hindi naman siya one size fits all. Hindi siya mag-a-apply sa lahat ng relationship. And dahil meron tayong mga unique experiences and hindi na, di ba, hello, ang pagkatao natin, iba naman, di ba? So, yun nga, I think tama yun, na dun ka mag-focus sa tao na minahal mo. Not really on the love itself. And listen to yourself. Love yourself. So, tingin ko, for the takeaway, ang dami parang kapag talagang nagmahal ka muna, you have to know kasi kung ano yung limit mo as person. Hanggang kailan yung kaya mong
yung threshold ng pain at saka threshold ng kaya mong ibigay. Maganda yun. Yun. Pero at the same time, you have to know when to stop. Ikaw din mismo, kailan ka dapat tumigil para sa sarili mo. Not only for, kung hindi kaya ng partner mo na tumigil kung nagiging toxic na kayo or sobra na yung pagmamahal nyo sa isa't isa na nagiging na siya. Ikaw na yung mag-assess na okay pa ba to or something. Nothing against love, pero yun nga. With regards to pain and all. Yeah. Kasi ikaw din, mahal mo sarili mo. Yes, oo. Mahal mo sarili mo. Tama. Yun. My main takeaway, ayun naman palagi, love yourself. Kasi parang ako, okay, so yung realization ko, kaya ko tinapos yung relationship na kinukwento ko kanina, was because I realized that I was too selfless. I've given too much. Tapos parang, dumadating kasi talaga sa point na parang ako yung laging bigay ng bigay. Hindi naman dahil nga may sukatan, ganyan. But then, because ubos na ubos ka na, and I realized na, no, it's time for me to stop this. Not because super toxic na. May mga red flags and stuff. Pero, kaya ko siya in-stop because I realized that I have to prioritize myself. And I have to love myself. Kasi nga, naubos ako. So, kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. So, at the end of the day, it's always like that. Kasi hindi ka magiging best partner, hindi ka magiging ideal partner or good partner if you're not treating yourself the way you wanted to be treated by other person. So, ayun. Ako yung takeaway ko sa music video. Kasi wala akong mayakambog sa inyo. Hindi. Yung takeaway ko din sa discussion natin is, relationship is a partnership as well. So, both ways dapat yung efforts na binibigay nyo and both ways din yung decision making. Hindi pwedeng ikaw na lang yung nag-hold sa relationship. Dapat defined sa inyong dalawa na, okay, we need to stop. Sa akin, okay pa to, pero sa partner ko, hindi na. Kailangan I-assess nyo. I-assess nyo pareho and communicated. Kasi ang hirap nung gano'n na parang nagpapakiramdaman na lang kayo kung sinong aalis. Sinong mauna. Kasi yung message din ng song, parang ang gusto kasing sabihin ni Jin doon, parang tama na. Ikaw na lang yung umalis kasi hindi ko kaya. Parang. Pero hindi kasi siya communicated. Parang sa kanilang dalawa. Nagpapakiramdaman sila. Kaya they kept on running. Parang lagi nilang hinahabol yung isa't isa. Ayun. Oo nga, hinahabol to sinihila. So parang hindi kasi push and pull nga yun. Hindi siya communicated. Tumatakbo together yung hawak siya ni girl. Tapos tumatakbo na si Jin na lang. Alis. Hihilahin siya. Tapos magkasama na rin bigla sa kotse. So parang ano ba talaga? Kailangan yung pag-usapan. Yan yung takeaway ko doon. Ikaw, Tikited. Bilang may asawa, sinwerte sa larangan ng pag-ibig. Yes. So, yun nga, tama naman, before you enter a relationship, kailangan talaga, mahal mo yung sarili mo para you know what you can endure. Hanggang saan ka, tama yung sinabi ni Jen. Kasi minsan, sa pagmamahal natin, we lose self-respect eh. Parang dinidisrespect na pala tayo, pero mahal natin yung tao. So, dapat alam mo lang kung ano yung, yung pinaka-threshold mo. So, yun, and, yun nga, sometimes love kasi nasa timing yan eh. Diba? So baka yung kanila dun sa music video, baka hindi lang talaga right time. Diba? So, damandama ko nga tong song na to sa 25-21 eh. Kim Tae-ri, kay Nam Joo-yoon. Yung mahal nila yung isa't isa, pero hindi sila pwedeng magsama kasi hindi nga alam nila sa sarili nila na magkaiba sila ng priority. So, di ba? Actually, maganda yun. Magandang reference siya. Yun talaga yun. If hindi nyo pa napapanood yung K-drama, pero napanood nyo yung MV. Panood nyo yung K-drama. Kasi actually, siya yung K-drama na masakit, pero ang ganda ng breakup nila eh. Kasi oo, pero kaya siya mas masakit kasi masakit nga kasi maaling ko nila. Pero, teka lang,
magkaiba tayo. Yun, Mga doon ganun. nag-hold on yung nanood. Yung nanood yung nag-hold on. Kasi silang dalawa defined sa kanila na hindi pwede. So yun nga, kaya ka rin nag-hold on talaga dahil maganda kasi yung pinagsamahan niya. So yun yung takeaway. Kailangan alam niyo pareho yung priorities niya. Tama sa Tikita. Oo, minsan kasi hindi nag-work ang compromise na mag-compromise tayo. Kasi minsan may gusto akong akin eh. Ito dapat ako. Ito yung dreams ko. Pero paano mo, kaya mo ba i-give up yung dreams mo para sa ano mo? So, minsan kailangan, yung tama si AC, communication yan. Kung hindi kayo magkakasundo, siguro it's best na maghiwalay kayo. Maybe, kung kayo naman talaga pagtatagpuin pa rin kayo sa uli. Yun ang totoo siya. Naniniwala ako doon na kahit na anong mangyari, anong ikot ng mundo, maghiwalay maghiwalay kung kayo talaga. Baka rin kailangan nyo rin ng time to grow apart. Yes. Maraming ganung may mga ganung couples, di ba? Na sweeter the second time around, pero not only sweeter, but better. Correct. Kala nila mag-grow. Oo, kasi baka, feeling ko, yung ibang relationships, kaya pumapangit or nagiging toxic. Kasi, hindi sila nag-grow together. Individually, they don't make each other better person talaga. Yun. Or on both ways. Di sila nag-grow individually. Di rin, or either pareho. Walang growth. walang better person na nag-come out after, dun sa relationship. During the relationship. Oo, so parang alam mo yun, kaya what factor siya na nagiging toxic yung mga relationships. True naman. At saka yung pagtagal and all. Parang, yun nga, dahil may familiarity, tinatanggap mo na lang kapag may mga mali, may mga red flags, na parang, yun nga, tapos mapapagod ka nung mag-compromise. Pero compromise ka pa rin ako because, okay yung relationship pero, alam mo yun, yung relationship, pag minsan, nagiging... The love is okay, yung relationship hindi. May mga ganun. Oo, na parang, love nyo pa yung isa't isa, pero yung relationship natin, parang ano naman nangyayari? Parang may something pa ba? Or what? Ganyan. True naman. So, yun. And, what you've learned or felt after hearing the song, ako talaga yung nakalagay. Inasahin ko pala ang sarili ko dahil ba, magsiselos ako, char. Hindi, wala. Wala siyang na-feel. Actually, alam mo, napaklik ako. Sorry na, hindi ako super active ngayon na sobrang busy ko sa work. Pero may nakita kasi ako sa ex noon. Tapos parang ang photo niya is yung magkikiss yung girl at si Jin na parang shadow. So sabi ko, wait lang, may ganito sa MV. Ganun yung ginagawa nila. So ngayon, napaklik ako dahil gusto makita na anong part yun. Kasi gusto makita ba ako? Para mag-stream ang mga tao. Tapos ang pinanood ko na, sabi ko, nasaan yun? Wala ako. At least nanood ka. Wala, nagpapasa lang sila ng... Nagpapasa lang sila, tapos yung nagtapon nga ng unang kay Sukjin, manager niya hindi nga yung hindi nga si girl Kaya sabi ko, kaloka to. Wala pala doon. Hindi naman ako masyadong nasaktan. Kinaya ko naman, Jin. Jin bias. Kinaya ko naman. Ako din naman. Parang ako, natuwa ako na may bago na silang, parang feeling ko comfortable in a way na makita sila ng ganun. Kasi, plus mature na sila. Yun nga Plus yung kailangan kasi kailangan nila yun para mag-grow. So, tingin ko naman maganda, okay yung acceptance ng ARMY sa ganong team. Kasi parang alam naman nila na May preview actually si Jin before mag-premiere yung live, yung MV. Nasabi niya parang may mga uncomfortable something. May sinabi siyang gano'n. But I hope you'll see it in a good light or whatever. Basta, parang sabi ko, may disclaimer. But anyways, I think it's close to wrapping up. Yes. Yep. We can wrap up this episode, Jen. And so, natapos yung ating discussion with the new song of Jin. So, we hope you guys listen and share your thoughts, your comments sa ating comment box
Saan ba? Answer yung question natin. Answer the question. Ano yung thoughts nyo also. And share your story as well para may machika rin kayo sa amin. Babasahin namin. Babasahin namin sa next na, no? Kung meron sasagot. Yes. Yun. And so, for our next episode, sana samahan niyo pa rin kami and we'll be answering the next question with the song I Need You. So, how do we lose ourselves in the name of love? Connected. O, diba? Para sila. episode. Parang kanina, why? Ano natin? Oo. Tinanong lang kanina Episode bakit. natin. Ngayon naman, paano? Paano? Yeah. Okay. So, that's it. Ayan. And then, catch us still on our social media accounts. It's at 7Unas Euphoria. Nag-rebrand na kami. Naging 7NE na siya. Pero, kapag babasahin siya, it's 7E. 7E. Parang medyo konyo style na magbasa ng 70. 7E. Yes, catch us on our other social media accounts at 7Unas Euphoria. Follow us and join some of our giveaways, some of our events. Yan. See you there. Yes. And that's it for the special comeback episode. This has been Diane, Augustine, Mrs. Jin, And Jen, your Kim Sok Jen. AC, nagagawan nyo ng nickname. Kitel, Ninang ng Tikuk. Catch us again on another episode of 7Unas Euphoria. Abandon Army Podcast! Annyeong! Bye-bye!